mong maliitin yung mga paninda ni Mang Natoy dyan. Sikat na ngayon yung lambanog at suka niya. Kaya nga siya kumuha ng bagong tindera para hindi mahalata na natatakot sa araw yan. Sa tulong ng lalaking to, maaaring mabuhay ang kapatid ko dahil sa dugo niya. Handa na si Ama para gawin ang ritual. Dear Soledad, si Nico ay kasama ko sa paghahanap buhay para makatulong sa aming pamilya. Nagtitinda kami ng palamig sa may palengke. Kakarampot lang ang kinikita namin pero ang mahalaga ay maibili namin ng makakain ang aming mga magulang. Si Nico yung tipo ng tao na sobrang mapagbiro, kaya halos aabot ang malakas naming tawa hanggang sa kabilang kanto sa tuwing magbibitaw na siya ng mga jokes. Ako nga po pala si Tisoy at ito ang aking kwento. Pare, sobrang pogi mo ngayon ah. May pinupormahan ka ba dun sa kanto at parang sobrang pormano mo? Pogi naman talaga ako ah. Kaya nga Tisoy yung pangalan sa akin eh. Saka, wala akong ibang pinopormahan dun sa kanto. Wala namang babaeng maganda dun. Meron! Naalala mo ba yung babaeng humingi ng number mo nung nakaraan? Ganda yun, di ba? Kaso nga lang, nung nagsuot na ng short, na-turn off ka na kasi nga, nakita mo maraming gali sa hita. Hindi lang yun, may buni pa at saka an-an plus putok sa kilikili. Ikaw talaga, sobra ka naman. Kung makapanglait ka naman eh. Mamaya may makarinig niyan sa'yo eh. Rita ko pa naman, matapang daw yung tatay nun. Nako, wala akong pake. Pero isipin mo nagtitinda lang tayo ng palamig Pero pang K-pop yung pormahan mo. Naka-leather jacket ka pa. Nakasapatos na Nike. Pero peke din naman. Saka pantalon na bili sa ukay-ukay. May kulay pa yung buhok mo. Kulay pula. Masaya ka ba sa porma mo? Oo naman. Siyempre, style ko to eh. Pwede ba, wag mo na lang akong pakialaman. Ano namang masama kung pumuporma ako na parang pang K-pop? Ikaw din naman kaya, subukan mo rin kaya magbihis ng maayos at maligo bago pumunta dito, baka sakaling kiligin pa yung mga chicks sa'yo. Iba rin talaga yung nagagawa ng aura mo no? Kahit walang gana yung mga babaeng umiinom ng palamig, bumibili sa atin tuwing nakikita ka. Wish ko na lang talaga na maubos yung tinda natin ngayon dahil wala na kaming bigas ni nanay. Ikaw din naman kasi. Iwasan mo na yung pagyoyosi at saka pag-inom mo ng alak. Ang pagbibisyo, walang magandang idudulot yan sa katawan ng tao. Hindi na ako nagbibisyo ngayon. Iba na yung bisyo ko. Ha? Uy, huwag mo sabihin sa akin, nagdadrugs ka na ngayon. Hindi. Kahit ganito lang ako, hindi ko iisipin pumasok sa ganyang bagay. Ang ibig ko sabihin, mga chicks na ngayon ang bisyo ko. Akala ko naman kung ano na. Kahit na mga chicks pa yung bisyo mo, nakakaubos din ng pera yon. Gabi-gabi kang nandun sa beer house para lang makascore sa mga chicks. Siyempre, ang buhay pag walang babae, sobrang boring yan pare. Napailing na lang ako dahil sa kahanginan ng kaibigan ko. Siguro kung hindi ko lang talaga siya kababata, masasabi ko na may sayad siya sa utak. Napabaling ako ng tingin sa tindahan na nasa tapat namin. Nagtaka ako na may nakita akong isang babae doon. Digo, sino kayo yung babaeng yun? Mukhang bagong salta lang dito sa lugar natin Narinig ko kasi nung nakaraan na naghahanap raw ng tindera. Yung matandang may-ari ng tindahan dyan sa harapan. Si Mang Natoy. Kasi palagi umalis At yun yung babae siguro na yun, yung nag-apply dyan. Balita ko, malayo pa raw yung pinanggalingan ng babaeng yan para lang magtrabaho dito. Malayo? Bakit dito pa siya nagtrabaho? Malayo rin naman pala yung pinanggalingan niya. Hanip din Paano kaya makakayanan ni Mang Nato yung pagpapasahod sa kanya? Uy, huwag mong maliitin yung mga paninda ni Mang Natoy dyan. Sikat na ngayon yung lambanog at suka niya. Balita ko, umaabot na raw sa kabilang bayan yung tungkol sa tindahan niya. Marami raw yung mga resellers niya. Ikaw talaga, napaka-chismoso mo. Lahat na lang ng mga nangyayari dito sa lugar natin, alam mo Ako pa ba? Marami kaya akong source dito sa lugar natin tungkol sa mga chismis. Isa na doon, si Aling Jency. Ay nako, ang mabuti pa, tulungan mo na lang ako timplahin yung mga paninda natin palamig. Pagkatapos, lapitan natin yung mga babaeng yan.
Para makipagkaibigan din tayo sa kanya para hindi naman siya ma-bored dito. Alam mo, magandang ideya yan. For sure, matitipuan ako niyan. Sa kisik ko pa namang to. Hindi pa siya malalabat, Forsyth. Loko-loko ka talaga. Lakas talaga ng tama mo, pare. Nang matapos naming timplahin ang lahat ng mga palamig na paninda namin, nagkayayaan na kaming dalawang lapitan ang bagong tindera ni Mang Natoy. Ngumiti siya kagad sa amin nang malapit na kami sa kanya. At in fairness, maganda rin ito at maputi. Talagang nakakahumaling. Hi, magandang umaga sa inyo. Anong kailangan nila? Wala naman. Nakita ka kasi namin na nag-iisa kaya lumapit kami. Gusto sana namin makipagkaibigan sa'yo o ayos lang. Aba, oo naman. Ako nga pala si Ana, yung bagong tindera ni Mang Natoy. Ako naman si Nico. Ito naman pala si Tisoy. Kanang kamay ko. Anong kanang kamay ang sinasabi mo dyan? Kanang kamay ko sa pagtitinda ng palamig. Hoy! Ako ang nagbibigay ng puhunan dun sa palamig na paninda natin, ha? Ayos ka nga dyan. Nakakatawa naman kayong dalawa. Parang magkapatid kayo kung mag-away eh. Alam niyo bang nangangarap din ako na makahanap ng totoong kaibigan? Anyways, nice to meet you ah. Sige na, kailangan ko nang pumasok sa loob kasi alis pa ako eh. Bye! Teka. Usap muna tayo saglit. Total naman, wala naman si Mang Natoy. May boyfriend ka na ba? Uy! Ikaw, lakas talaga ng amats mo, ha? Kakakilala mo lang sa kanya, ganun kagad yung tinatanong mo. Wala yun, nakabaayos lang yun. At saka, yung sa tanong mo, wala pa akong boyfriend. Conservative kasi yung parents ko eh. Ay, ganun ba? Ayos. Ibig sabihin, may pagkasa pa pala ako. Sige na, Ana, magtrabaho ka na. Mamaya ihatid kita sa inyo ha, kung ayos lang. Sige, okay lang naman, ikaw bahala. Pero maganda ka dahil baka makita ka ng tatay ko at habulin ka ng itak ha. Nakita ko naman na mukhang natakot si Nico dahil sa sinabi ni Ana tungkol sa posibleng gawin ng tatay niya sa kanya. Hinila niya na ako pabalik sa pwesto namin kaya natawa na lang ako sa kanya. Oh, may plano ka pa bang manligaw? Parang wala na pare. Natakot ako sa mga strict parents dun. Pero maganda siya, di ba? Utis, porselana. At naman sa'yo, magaganda eh. Hindi ka ba nagagandahan sa kanya? Nagagandahan, pero hindi ibig sabihin nun type ko na kagad yung mga kagaya mo. Maya-maya pa, naramdaman ko ang mahinang pagsiko sa akin ni Nico. Takang tumingin ako sa kanya at nakita ko siyang nakanguso sa daan. Tiningnan ko naman ang direksyon na tinuturo ng nguso niya at nakita ko na naman ang isa pang magandang babae na dumaan para dumayo sa tindahan ni Mang Natoy. Uy! Hindi ko naman masyadong halata nang binabantay mo palagi yung mga tao doon, no? Pero nagtataka talaga ako eh. Bakit kaya palagi pumupunta yung magandang babae yan sa ganoong tindahan ng mga alak? Ewan ko rin eh. Ilang beses ko na rin nakita yung babaeng yan na nandyan eh. Mamaya kapag dumaan siya ulit dito sa harapan natin, makikipagkilala ulit ako sa kanya. Ano? Lahat na lang ng babae dito gusto mong kilalanin. Sandali nga, ano bang nangyayari sa'yo, Nico? Gaano ka na ba kaatat mag-asawa? Oo, syempre. Gusto ko na mag-asawa. Dahil yun yung request ni nanay sa akin eh. Bago daw siya mawala sa mundong to, sana daw, makita niyang meron na siyang apo sa akin. Sadyang friendly lang talaga akong tao. Ikaw na lang mag-isang pumansin dyan kung gusto mo. Natural. Hindi ako papapansin dyan kapag ako lang. Kaya nga sa tuwing may kinakausap akong babae, ikaw yung pinapang front ko para naman kausapin nila ako pabalik. Hindi na ako sumagot sa kanya at nagtawag na lang ako ng mga customers para bumili ng palamig sa amin. Hanggang sa muling dumaan ang babae sa harapan namin galing sa tindahan ni Mang Natoy. Kaagad namang hinarang ni Nick ang babae at mukhang natakot pa ito sa kanya. Kuya, may problema ho ba? Naku, balak niyo akong hold upin, no? Wala ho akong pera. Grabe talaga kayong mga babae. Kapag pangit ang humarang, hold up na kagad, pero kapag gwapo naman, walang mali siya. Bis, pagpasensyahan mo na yung kaibigan ko. Ganyan talaga yan, loko-loko.
Walang problema. Nagulat lang ho talaga ako eh. Gusto ko lang kasi talagang makipagkilala kasi sobrang nagagandahan talaga ako sa'yo eh. Oh, okay. Gusto mo lang pala makipagkaibigan eh. Ako nga pala si Mabel. Akala ko naman kasi kung ano na. Ako naman si Nico. Eto, si Tisoy naman to. Pasensya na talaga sa istorbo, Mabel ha. Kasi si Nico ang kulit eh. Sinabi ko na sa kanya na wag nang lumapit sa'yo pero hindi pa rin nagpapapigil. Naku, wala yun. Pasensya na rin sa inasta ko Tignan mo. Pag gwapong umingiti ka agad pero kapag pangit sinusungitan eh, no? Uy! Grabe ka naman. Sorry na, Nico. Akala ko kasi hold-upper ka talaga eh. Sakit mo naman magsalita. Oh, wag kang mag-alala. Next time, hindi na ako matatakot sa'yo. Sige na, kailangan ko nang umalis. Wala rin kasi yung matanda dyan sa tindahan niya. Ba't ba hinahanap si Mang Natoy? Alam ko, tuwing Miyerkules at saka Biyernes lang pumupunta dyan sa tindahan yun. Balita ko rin kasi parang madalas daw na nahihilo yun, kaya paminsan-minsan na lang pumaparito. Pero, alam ko nandiyan naman yung bagong tindera niya eh. Isuki na kasi ako ng matandang yun eh. Nagustuhan ko kasi yung suka na tinda niya, kaya bumibili ako ng marami para ibenta ko rin. Yun pala yung dahilan kung bakit palagi ka namin nakikita na dumadaan dito sa amin papunta sa tindahan niya. Oo. Madali lang kasing maubos yung mga sukang kinukuha ko sa kanya kasi marami rin akong customers eh. Sige na, Mabel. Baka nakakaabala na kami sa'yo eh. Okay, sige. May iwan ko na kayo Baka bukas pumunta ulit ako dito. Nakausap ko naman na kasi yung bagong tindera ni Mang Natoy eh. Sabi niya, bukas pa raw siya pupunta dito. Ingat ka, Mabel. Bye! Ngumiti naman sa amin si Mabel bago umalis. Kumuhay pa ito sa amin bago siya sumakay sa tricycle. Nang napatingin ako kay Nico, bigla niya akong inirapan at nagdadabog sa paglilinis ng lalagyan ng mga palamig namin. Ano mo to? Nagsiselos ka na naman. Diyos ko naman, yan naman to palagi. Ako ang unang nagkaroon ng interes sa babaeng yun. Ikaw kasi, pagpapakyut ang lagi mong ginagawa para mapansin ka. O sayo na yun. May nililigawan na akong babae dyan sa kabilang bayan. Mas maganda pa kay Mabel. Mabuti naman kung ganun kasi akin lang si Mabel. Di yun Kinaumagahan, pumutok ang balita sa baryo namin na may natagpuan na namang bangkay ng lalaki. Wala na itong dugo at wala na rin ang lamang loob noon. Muli kaming natakot sa pangyayari. 3 taon na kasi ang nakakalipas nung may natagpuan ding bangkay na walang dugo at laman loob. Nagsimula na naman ang usap-usapan sa lugar namin na bumalik muli ang mga aswang para mambiktima. Delikado na naman tayo nito, pare. Ang mga binibiktima pa naman ng mga aswang na yun, puro mga lalaki. Ni isa, wala akong nakitang bangkay ng babae dito eh. Oo nga eh. May kutob talaga ako na babae yung aswang. Isipin mo lahat ng mga binibiktimang lalaki, puro mga bata at mga gwapo Kaya nga eh. Di kaya baka bakla yung aswang. Ay nako, nakakatakot talaga. Simula ngayon, 5:00 pa lang, uuwi na tayo. Nag-aalala na rin si nanay sa akin eh. Di ba sabi ko sa'yo, puro gwapo ang biktima ng aswang. Sabihin nun, safe ka. Ikaw naman nakuha mo pa talaga magbiro eh. Oy, sa pakiramdam mo ba, biro yung sinasabi ko? Totoo naman yun Maniwala ka sa akin, walang mangyayaring masama sa'yo. Ay nako, ibahin na nga lang natin yung usapan dahil sumasakit ang damdamin ko dyan sa mga sinasabi mo. Nga pala, hindi mo pa ba napapansin si Mabel na pumunta dyan sa tindahan? Hindi pa. Saka, di ko naman siya binabantayan dahil wala naman akong pakialam dun eh. Yun buti naman. Bigla namang dumating si Aling Jency sa pwesto namin para bumili ng palamig. Sa pagkakaalala ko, isa ang anak ni Aling Jency noon sa namatay, 3 taon na ang lumipas. Ay, 5 piso nga ang sa akin na buko pandan. Ay, right away, Aling Jency! Ay, bumalik na naman ang aswang para kumain ng tao. Ewan ko ba kung kailan pa mahuhuli ang buwisit na mga iyan. Oo nga, Kada 3 taon, yun talaga yung ginagawa ng mga aswang na yan. Nambibiktima sila dito sa lugar natin.
Ay, oo nga. Kung may kakayahan lang talaga kung mapatay ang mga aswang na siguro noon pa, bunayan. Pero wala Kita mo yung anak kong namatay? Ay, ako hindi ko man lang mabigyan ng hustisya yon. Ako talaga, Aling Jency, hindi ako naniniwala na pinatay ng aswang yung anak nyo alam ko, basta gulero kasi yon at marami nakakaaway, kaya sigurado ako, pinatay siya. Nako, Nico, tumahimik ka nga. Alam ko na, hindi kayo magkasundo ng anak ko noon, Lalo na kapag nakainom kayo, pero yung sinasabi mo na may kaaway, hindi ako naniniwala roon. Pinatay talaga siya ng aswang. Kasi kung pinatay lang yung anak ko, dapat hindi nawala yung laman loob niya. Ay nako, tama nga po kayo dyan, Aling Jency. Ang pinagtataka ko nga lang kung saan ba talaga nanggagaling yung mga aswang na yan. May kutob ako na isang matanda yung aswang. Matanda? Sinong matanda? Matanda na may-ari ng tindahan sa tapat ninyo. Tsaka kung siya talaga yung aswang, kaya nga siya kumuha ng bagong tindera para hindi mahalata na natatakot sa araw yan. Naku, Aling Jency, hinay-hinay lang po sa pambibintang kasi baka mamaya hindi naman totoo. Masama po yun. Totoo nga sinasabi ko na siya talaga yan. Noong una, hinala ko lang pero habang tumatagal napapatunayan ko na talaga. Ano po bang patunay yung sinasabi ninyo? Hayaan mo na si Aling Jency dyan. Nandun na pala si Mabel. Tara, punta na natin. Sige, mauna ka na, Nico. Sige. Tumakbo si Nico papalapit kay Mabel at ako naman ay naiwan habang kinakausap pa rin si Aling Jency. Hindi talaga ako makapaniwala sa sinasabi niya. Pero noon pa man ay may napansin akong kakaiba doon sa matanda. Yun bang mailap nga siya kapag may nakakaharap na mga tao. Hindi rin siya makatingin ng diretsyo sa mga taong nakakausap niya. Sigurado po ba kayong matandang lalaki yung aswang? Ay, nako, hindi ako maaaring magkamali, Tisoy. Diyan na nagtrabaho yung anak ko noon. 3 taon nang nakalipas. Ang sabi sa akin ng anak ko, halos araw-araw daw sinasabihan siya ng matanda na malusog yung katawan niya kahit palaging umiinom ng alak. Tsaka ang tumatak talaga sa akin na sinabi ng matanda sa anak ko, ano kaya ang lasa ng atay at puso niya kahit lasinggero siya. Baka humali lang kayo ng pagkakaintindi ninyo sa sinabi niya. Alam ko, sadyang mapagbiro lang talaga tong si Mang Natoy. Kahit nga kami, minsan kapag nagkikita kami niyan palagi, sinasabi sa amin na kakainin niya kami ni Nico kahit na wala naman daw siyang ngipin. Hindi yan biro. Lahat na lang dinadaan niya sa ganyan, pero totoo, interesado talaga siya sa mga laman loob ninyo. Mag-iingat kayo sa matandang yan, dahil aswang yan. Medyo kinilabutan ako ng mga sandaling yon. Huli ko nang napagtanto ang lahat na para bang nagsasabi nga ng totoo si Aling Jency. Dahil nga naalala ko yung mga kakaiba kay Mang Natoy. Pero kahit ganun pa man, ay hindi ko naisip na isa siyang aswang. Nagpaalam na si Aling Jency sa akin na umalis kaya tumungo na rin ako sa kinaroroonan ni na Mabel at Nico. Masaya pa rin silang nag-uusap. Mabel, dumating na ba si Mang Natoy? Parang hindi ko kasi siya napapansin Oo. Tinawagan ko kasi yung tindera niya kanina bago ko pumunta dito Nandun daw siya sa loob, nagsasali ng suka sa mga container. Sandali bago ko nga pala makalimutan. Mabel, gusto lang kitang paalalahanan dahil nagsisimula na namang mambiktima yung mga aswang dito sa lugar natin. Mga aswang? May mga aswang dito? Oo, kada 3 taon na lang bumabalik yung mga yun dito Pero lahat ng biktima naman nila, lalaki. Pero sigurado namang hindi interesado yung mga aswang na yun na biktimahin yung mga babae. Hindi pa rin tayo nakakasigurado dahil nga aswang yung mga yon. Sa oras na kumalma yung mga sikmura nila at gusto nilang kumain ng tao, talagang mambibiktima sila. Mas mabuti pa yung nag-iingat talaga. Ano ba nangyari? Paano niyo nasabing may aswang na nambibiktima? Isang bangkay kasi ng lalaki yung nakita dito sa lugar namin. Walang dugo at saka mga laman ng loob. Wala rin kahit anong bahid ng dugo na naiwan dun sa natagpo ang bangkay niya. Nakakatakot naman yung balitang yan. Ang mabuti pa siguro hindi na ako dumayo dito At yung utos ko na lang ipagkuha sa mga suka. Ayoko na dito. Naku, wait lang. Huwag naman ganoon, Mabel. Malulungkot ako kapag hindi kita nakikita.
Nandito naman ako. Poprotektahan kita kahit anong mangyari. Maya-maya pa, nakita na namin si Ana na binubuhat ang mga container palabas sa may tindahan. Lumabas rin ang matandang may-ari at ngumiti ito sa aming tatlo nang makita niya kami. Mukha siyang disente at mayaman. Malinis din naman ito kaya hindi mo talaga maiisip na siya ang aswang nakagaya ng sinasabi ni Aling Jency. Mabel, ayan na ang 5 container na in-order mo. Maraming salamat, Mang Natoy. Tsaka nga pala, bakit ngayon lang kayo pumunta sa tindahan nyo? May inaasikaso kasi ako. Ang taon pa naman ngayon ang pinakamahalaga sa pamilya ko. Nakaka-reunion kami sa susunod na buwan. Kaya ngayon pala ay naghahanda na kami ng mga masasarap na pagkain para ihahanda namin sa lamesa namin. Hindi ba nung nakaraang taon lang kayo nag-reunion? 3 taon nang nakalipas nung huli naming reunion. Kada 3 taon kasi, napag-uusapan naming magkakapamilya na magre-reunion kami. Ganun ho ba? Oo, iya. Ay, sige ho, Mang Natoy, alis na ho ako. Nabayaran ko na rin ho yung suka na yan sa tindera nyo. Balik na lang ho ulit ako sa sunod na araw. Sige, iya. Mag-iingat ka, ha? Sige ho. Nico, Tisoy, una na ako sa inyo Bye! Tumango lang kami kay Mabel at tinulungan namin siyang ikarga ang mga binili niyang suka sa tricycle. Nang makalis na ito, ay napatingin ako sa matanda at nahuli ko siyang malagkit na nakatitig sa amin ni Nico. Magandang araw po pala, Mang Natoy. Magandang araw din naman sa inyo. Ano nga palang ginagawa nyo dito sa labas ng tindahan ko? Nilapitan lang po namin sa Mabel. Huwag niyong pakikialaman ang babae niyo. Dahil sa oras na may ginawa kayong masama sa kanya, ako talaga ang makakalaban ninyo. Akin lang si Mabel. Type nyo rin po si Mabel? Ang mabuti pa, umalis na kayo dito sa labas ng tindahan ko at doon kayo sa pwesto ninyo. Ang sungit naman ninyo, Mang Natoy. Hindi nyo ba alam na kahit anong oras pwede tayong mamatay dahil nananalakay na naman yung mga aswang? Dapat maging mabait tayo sa kapwa natin. Hoy! Huwag mo akong papangaralan. Mas matanda ako sa'yo. Nico, halika na. Umalis na tayo para wala nang gulo. Sige pare, ang tanda-tanda na kasi pero ang sungit pa rin. Kaya wala ho kayong kaibigan dito sa atin dahil ang sama ng ugali ninyo. Ang sama ng tabas at dila mo. Pagbabayaran mo yung sinasabi mo sa akin. Nakita kong nanlilisik ang mga mata ni Mang Natoy sa galit kay Nico. Dinuro-duro niya kami at nanginginig pa ang kamay nito sa sobrang galit. Hanggang sa makalipas ang ilang araw, bumalik na naman si Mabel sa tindahan ni Mang Natoy. Dahil nga galit sa amin ang matanda kaya hindi na kami lumapit sa tindahan niya. Si Mabel na lang ang pumunta sa pwesto namin. Uy, pwede bang samahan niyo ako pumunta sa tindahan ni Mang Natoy? Hindi raw kasi pumasok yung tindera niya ngayon Tsaka pumunta daw siya ng Ilocos para bisitahin yung pamilya niya. Naku, hindi kami pwedeng pumunta ron dahil baka magalit na naman sa amin yung matandang yun. Mabel, mag-iingat ka dyan ha. Dyan sa may-ari ng tindahan na yan. Ha? Bakit? Anong meron sa kanya? Nico, yung sabi sa atin. Nung nakaraan kasi, sinabi niya sa amin na huwag kang gagalawin dahil sa kanya ka raw. Nagtataka nga kami kung bakit niya sinabi yun. Loko. Baka naman nagbibiro lang si Mang Natoy. Nababaitan kaya ako sa kanya. May nagsasabi kasi sa amin na siya raw yung aswang dito sa lugar natin. Ha? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo. Dahil sa nangyari kahapon at sa pagbabanta niya sa amin, parang lumakas yung kutob ko na aswang nga siya. Ayoko lang na may mangyaring masama sa'yo, Mabel. Uy, ano ba kayo? Dinatakot niyo naman ako Hindi ako naniniwala na aswang yan hanggat walang pruweba, no? Hindi, dati kasi may isang lalaki nagtatrabaho dyan at namatay. 3 taon na yung nakakalipas. Sabi ng nanay ng lalaking yun, may sinyalis daw talaga na aswang ang pumatay dun sa lalaki. Ha? Teka lang. Sa tagal ko nang bumibili ng suka dito Ngayon ko lang naman nalaman yan Basta, huwag kang gaano magtiwala sa kanya yun, alam.
Naku, sige maraming salamat sa paalala niyo Buti na lang talaga nakilala ko kayo. Makalipas ang 2 araw ay muling bumalik ang tinderang babae sa tindahan ni Mang Natoy. Nang nalaman na hindi pupunta ang matanda, nilapitan namin ito at kinausap. Ana, Ha? kumusta naman yung pag-uwi mo ng Ilocos? Mukhang pagod ka pa. Actually, oo nga Ang layo din naman kasi, tsaka isa pa, kailangan ko na raw bumalik dito kasi walang magbubukas ng tindahan kundi ako Si Mang Natoy kasi palagi may inaasikaso. Ganun ba? Ana, kung di mo lang sana mamasamain, may tatanong lang sana ako. Go! Sa inyo tungkol ni Mang Natoy. Sige lang, ano ba yon? Paano ka ba nakapasok bilang tindera ni Mang Natoy dito? Kasi nga kilala niya yung lola ko. Tapos nangako naman siya sa lola ko na wala siyang gagawing masama sa akin. Ganun ba? Nagtitiwala ka rin ba talaga sa kanya? Actually, sa totoo lang, parang wala nga Pansin ko kasi na kakaiba si Mang Natoy sa lahat pero sabi naman ng lola ko, hayaan na lang daw. Ang importante, walang mangyari sa aking masama dito. Ano ba yung kakaibang napapansin mo kay Mang Natoy? Hindi, wala lang yun. Ayaw mo na yun. Kalimutan mo na yun. Ana, narinig mo ba yung nangyaring tungkol sa natagpo ang bangkay sa lugar natin? Ay, oo. Kawawa nga yung lalaki. Sino kaya gumawa ng bagay na yun sa kanya? Mukhang alam mo naman pero nagmamaang-maangan ka pa. Ha? Paano ka naman malalaman yun? Ikaw talaga, Nico. Kung ano na naman yung mga pinagsasabi mo. Sige na, Ana. Huwag mo na lang banggitin kay Mang Natoy na lumapit kami sa'yo at kinausap ka, ha? Okay. Napansin ko na para bang hindi mapakali si Ana at parang may tinatago siya sa amin. Iniwan na namin siya ni Nico at bumalik sa pwesto naming 2. Makalipas lang ang 1 oras, dumating naman si Aling Jency para bumili ng palamig. Nadagdagan na naman ng 1 bangkay kagabi. Sigurado ako nagagawin ng aswang na yun na 3 yung biktima niya bago siya titigil sa pagpatay. Ay nako, nandito na naman kayo para takutin kami. Pwede bang huwag nyo na lang kayong magkwento tungkol sa mga aswang? Ay, totoo naman itong sinasabi ko Kita nyo yung mga bagong tindera na yan ni Natoy? Ay nako, hindi na yan makakaalis sa poder ng matanda na yan habang buhay. Paano nyo naman po nasabi yun? Kasi nga, baka isa yan sa mga alalay ni Natoy na aswang rin yan. Naku, Aling Jency, lahat na lang po pinag-iinalaan yung aswang. Kakabalik nga lang ni Ana galing Ilocos Ay nako, makikita nyo rin na totoo lahat ng mga sinasabi ko. Naiintindihan din naman po namin kayo kung bakit po kayo nagkakaganyan. Pero, mali naman po na kahit sino na lang, tuturo nyo na lang kung sino dyan ang aswang. Dahil totoo ang sinasabi ko, aswang yang matandang yan. Pareho tayo ng nararamdaman, Aling Jency. Malakas din po ang kutob ko na aswang ang matandang yan. Yung kaibigan ninyong 2 na madalas pumapasok dyan sa tindahan na yan, sigurado ako na siya ng pinakahuling mamamatay sa lugar na to bago makompleto ang 3. Yung tropa namin na manginginom din. Kaya po sila nandyan palagi para bumili ng lambanog at saka tuba. Sabihan nyo yung mga tropa ninyong yan na tigilan na yung pagpasok sa tindahan na yan. Hindi na kami nakasagot pa kay Aling Jency. Nang sumapit na ang 5:00, ay niligpit na namin ang aming mga paninda at umuwi na kami. Sobrang natatakot kasi kaming magpagabi sa daan, lalo na at hindi pa namin alam kung sino talaga ang totoong aswang. Pumunta pa si Nico sa bahay para makipag-inuman sa akin. Nagpaalam naman si Nico sa akin na bumili ng isaw sa labas para gawing pulutan. Ngunit ilang minuto lang ang nakalipas ay bumalik din ito agad. Asan yung isaw mo? Pare, yung tropa natin na palagi pumupunta sa tindahan ni Mang Natoy. Ano? Anong nangyari sa kanya? Nahuli siya. Nauli na Nagdodroga? Nagnanakaw? Ano ba? Hindi yun pare. Nahuli siya ng mga tanod ng barangay. Anong ginawa niya? Alam mo, sasapakin na kita dyan kapag hindi ka pa nagsalita.
Nauli siya ng mga barangay tanod na may pakpak at may pangil. Pare, sobrang nakakatakot. Isa na siyang aswang ngayon. Ano? Nako, huwag mo nga ako mabiro-biro ng ganyan. Kapag hindi ka pa nagsasabi ng totoo, tatamaan ka na sa akin. Nagsasabi ako sa iyo ng totoo, Tisoy. Nandun pa nga sila ngayon sa barangay dahil ginagapos siya ng mga tao. Ang lakas. Ilang tao na rin yung nakalmot niya dahil nagwawala siya. Pati yung asawa niya at mga anak niya hindi naniniwala na aswang siya. Ganun ba? Tara, puntahan natin dahil baka mamaya may maitulong tayo sa kanya. Bukas na lang. Kasi pinauwi na lahat ng mga tao ngayon. Ang sabi raw kasi, baka dumating pa yung ibang mga aswang at iligtas siya na pwedeng maging dahilan para magkagulo pa lahat. Ganun. Umuwi ka na rin dahil baka mamaya tambangan ka ng aswang dyan sa kanto. Hindi. Dito na lang ako matutulog. Natatakot ako sa daan eh. Baka mamaya mag-alala pa yung nanay mo sa'yo eh. Sinabihan ko na siya kanina na kapag hindi ako nakauwi, ibig sabihin, dito ako natulog. Ikaw na nga ang bahala. Teka, balik tayo dun sa tropa natin. Paano kaya siya naging aswang? Hindi ko rin alam. Ang sabi lang sa akin ng asawa niya, naghahanap daw siya ng albularyo para maipagamot yung tropa namin. Napabuntong hininga na lang ako dahil din sa takot. Parami na ng parami ang aswang sa lugar namin. Ang masakit pa, nalaman namin ang isang katropa namin ay isa na ring aswang. Kinaumagahan, si Nico na lang ang pumunta sa barangay para mag-usisa. Nauna ako sa kanya na pumunta sa pwesto namin doon sa palengke para maayos yung mga palamig naming paninda. Sakto rin na dumating si Mabel at kaagad itong lumapit sa akin. Tisoy, nasan si Nico? Ayun, nasa barangay siya. Ay, Diyos ko. Huwag naman sana maging totoo yung hinala ko. Na si Nico yung nahuling aswang dun sa barangay. Ano? Si Nico? Hindi! Katropa namin yung nahuli, hindi si Nico. Kaya nga natakot ako nang marinig ko na katropa mo raw yung nahuli na aswang eh. Kayong dalawa lang naman ni Nico yung nakikita ko na madalas magkasama. Akala ko talaga siya yung aswang eh. Dalawa na ang natagpo ang patay sa lugar na to. Isa na lang ang kulang, matatapos na rin to. Ang problema nga lang, naging aswang yung kakilala namin. Tama ka yung sinabi mo sa akin. Na kada 3 taon may nangyayaring kababalaghan sa lugar na to. Ang akin lang sana naman mahuli na talaga yung nambibiktima para maging maayos na lahat. Sana nga magdilang anghel ka. Ang mabuti pa, samahan mo na lang akong pumunta sa tindahan ni Mang Natoy. Wala naman yung matanda ngayon eh. Si Ana lang yung nandun. Sige. Iiwan ko lang muna dito yung mga paninda ko. Total, hindi pa naman ako nakakapagtimpla eh. Nang papalapit na kami sa tindahan ni Mang Natoy, namataan ko naman si Nico na tumatakbo sa kinaroroonan namin. Pumasok si Mabel sa loob ng tindahan at ang tindera naman na si Ana ay nandun lang sa labas. Ana, bakit hindi mo samahan si Mabel sa loob? Di ba ang trabaho mo dito, bantayin yung mga paninda? Wala namang mawawala dyan eh. Isa pa, mabait yan si Mabel. Nakaka-suffocate din kasi sa loob dahil walang hangin. Kaya dito muna ako. Ana, mag-iingat ka kay Mang Natoy ha. Mamaya, baka kung ano yung gawin niya sa'yo. Yung isa naming kaibigan, palaging nandito yun. Para bumili ng alak tapos, ayun, biglang naging aswang. Oo naman, nag-iingat naman talaga ako eh. Tsaka nalaman ko nga rin yung nangyari sa lalaking yun kagabi eh. Malakas yung kutob ko. Nanayanggaw siya kaya kailangan niyo siyang dalhin sa albularyo. Ano? Nayanggaw? Totoo ba yung yanggaw? Oo naman. Totoong-totoo yung Tisoy. Kailangan na madala siya kagad sa isang magaling na albularyo para mailuwan niya yung nakain niya na hindi kaaya-aya para gumaling siya. Ha? Ano ba pagkain na hindi kaaya-aya yun para pwedeng mayanggaw ang isang tao? Katulad ng atay, dugo, at parte ng katawan ng tao. Pwedeng mayanggaw ang isang tao kapag nalawayan yun ng aswang. Ganun ba? Yung totoo lang, Ana, may alam ka ba kung bakit nagkakaganon yung kaibigan namin? Sa tingin mo ba, si Mang Nato yung gumawa nun? Siya lang naman yung pinagchichismisan dito na aswang eh. Wala naman akong alam dun eh. Actually, suggestion ko lang naman yung sinabi ko. At saka, sige na, kailangan ko nang pumasok para makausap si Mabel, ha? Huwag ka namang umiwas. Kung alam mong si Mang Natoy ang aswang, sabihin mo na.
Alam ko naman yung takot mo sa kanya eh. Sabihin mo, pinagbabantaan ka ba niya? Ha? Sabihin mo sa amin dahil baka makatulong kami sa'yo. Wala kayo may tutulong sa akin. Sige na. Sige na, pakiusap. Huwag niyo na ulit akong kausapin tungkol sa totoong pagkatao ni Mang Natoy. Nakikiusap ako, please. Ana! Hindi ba't maigpit kong pinagbibilin sa'yo na huwag kang makikipag-usap sa mga tao rito? Hindi naman ho. Kasama po kasi sila ni Mabel kaya sila nandito eh. Siguraduhin mo lang na wala kang ginagawang kabalastukan. Yang bunganga mo, isara mo yan kung ayaw mong mawalan ng dila. Oo, masusunod ho. Ramdam ko ang takot ni Ana kay Mang Natoy, lalong-lalo na nang hinawakan ng matanda ang braso nito. Madiin na nakatitig si Mang Natoy kay Ana. Ang babae naman, hindi matingnan ng diretso ang matanda at pinipigilan ang mga luha niya dahil sa takot. Mang Natoy, bakit nyo naman po ginaganyan si Ana? Ang sabi nyo, type nyo si Mabel. Tapos ngayon naman si Ana. Huwag niyong hintayin na papuno ako sa inyong dalawa. Masyado niyo nilang tinatrabaho ang tindahan ko. Wala naman kaming ginagawang masama eh. Layuan niyo si Ana. Yun lang ang gusto kong gawin ninyo. Kaano-ano nyo ba si Ana? At ganyan kayo ka-stricto para hindi namin siya lapitan. Umalis na nga kayo. Umalis kayo! Kung ano ang dahilan ng pagiging stricto ko kay Ana, wala na kayo ron. Naiintindihan niyo ba? Mang Natoy, ang aga-aga naman ho, bad mood kayo eh. Huwag yun na ho silang pagalitan kasi ako naman yung nagaya sa kanila na samahan nila ako dito eh. Sinabi ko na sa iyo kung ano ang pinakaayaw ko sa lahat, Mabel. Isa na dito ang pakikipaglapit mo sa dalawang to. Kumakalat ang chismis na isang lalaki ang aswang kaya huwag kang magtitiwala sa kanila. Dahil baka sila ang mga aswang. Ay, huwag nyo pong ibaling sa amin yung mga chismis tungkol sa inyo, Mang Natoy ha. Kayo nga po yung pinagchichismisan ng mga kabarangay natin aswang eh. Galing mo rin magbaliktad ng kwento, ano? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo sa akin dahil baka ikapahamak mo yan. Mabuti ho yata. Aalis na lang ho kami. Sige na Nico, Tisoy, bumalik na kayo sa tindahan nyo. Tsaka nakabayad na rin ho ako kay Ana sa mga suka na binili ko. Sige. Babalik ka ha. Pasensya na at hindi maganda ang mood ko ngayon dahil nakita ko ang dalawang lalaking to na buwisit ako. Hindi na kami nakaimik pa ni Nico sa matanda. Noong una mabait naman siya sa amin pero ngayon, hindi namin maintindihan kung saan nanggagaling ang galit niya sa amin ni Nico. Pagkatapos noon, mga 3:00 ng hapon, ay nakita na naming umalis si Mang Natoy sa kanyang tindahan. Nakita namin si Ana na binantayan niya muna si Mang Natoy na makasakay ng tricycle at tumakbo siya papunta sa kinaroroonan namin. Oh, anong ginagawa mo dito, Ana? Mamaya baka bumalik yung matandang yon at maabutan ka dito. Lagot ka sa kanya. Nandito ako para sabihin sa inyo na kailangan nyo talagang dalhin sa albularyo yung kaibigan yung nayanggaw. Habang maaga pa, tulungan nyo siyang gumaling. Sigurado ka ba talagang gagaling pa yung kakilala namin na naging aswang? Oo, yun lang ang may tutulong ko sa inyo. Teka, ito yung address ng albularyo. Ito, puntahan nyo siya at dalhin nyo yung kaibigan nyo sa kanya. Sandali, Ana. Nagugulan talaga ako sa mga sinasabi mo eh. Paano mo naman nalaman na nayanggaw yung kaibigan namin? Alam mo ba kung sino yung may gawa nun? Ang gusto ko lang marinig yung aminin mo na si Mang Natoy talaga yung gumawa nun sa kanya. Tisay, wala akong sasabihin. Sundin nyo na lang yung sinasabi ko. Kailangan ng kaibigan nyo ng albularyo para gumaling. Kung sino man ang aswang na nangyayanggaw sa kanya, sisiguraduhin ko na magbabayad siya sa lahat ng mga kasamaang ginawa niya. Wala namang masama kung susubukan nating dalhin sa albularyo yung tropa natin. Gusto lang naman ni Ana na makatulong. Akin na nga yung papel na binigay na Ana sa'yo para mabasa ko kung saan yung address. Puntahan nyo na yun ngayon din. Yung address na nakasulat sa papel na yan. Sige na, kailangan ko na bumalik sa tindahan eh. Tumakbo siya pabalik sa tindahan ni Mang Natoy. Kahit walang sinasabi si Ana, alam namin na si Mang Natoy nga talaga ang gumawa nun. Dahil tinutulungan kami ng babae na mapagamot yung kaibigan namin. Kailan tayo pupunta sa lugar na to na sinulat ni Ana sa papel? Sa lalong madaling panahon. Pero, paano naman yung kabuhayan natin dito? Kapag isang araw tayong hindi nakapagtinda, mauubusan tayo ng budget sa pambili ng gamot ng nanay natin.
Dapat isa lang sa atin yung magdala sa tropa natin sa albularyo. Kung ganon, sino sa ating dalawa? Kayong dalawa. Mukhang seryoso yung pinag-uusapan nyo ah. Tungkol ba yan sa kaibigan yung naging aswang? Ay, opo, Aling Jensi. Gusto nga namin siyang dalhin sa albularyo eh. Ang sabi kasi ni Ana, may pag-asa pa raw na gumaling yung tropa namin dahil hindi pa raw siya nakakakain ng tao. Si Ana? Yung bagong tindera ni Mang Natoy? Opo. Pero isa lang dapat sa amin ni Tisoy ang pumunta sa albularyo. Hindi naman pwedeng walang magtinda ng palamig. Kapag nadala sa albularyo yung kaibigan nyo, malalaman ninyo kung sinong nangyanggaw sa kanya. Nico, ikaw na lang yung pumunta sa albularyo na sinasabi ni Ana. Sasama ako sa'yo para malaman at marinig ko mismo yung totoo. Talaga ho? Sasamahan niyo ako? Oo, ang narinig ko naman doon sa barangay kapag araw daw bumabalik naman sa katinuan yung kaibigan nyo. Pero kapag sasapit na yung 6:00 ng gabi, nagiging aswang na raw yan. Sige po, bukas po pumunta na tayo sa albularyo. Isama na natin siya. Sa tingin ko talaga alam na rin ni Ana na aswang yung matandang may-ari na yan. Pero hindi niya lang masabi dahil sa takot. Ganon nga rin po yung iniisip namin ni Nico eh. Palagi niya rin kaming pinagbabantaan ng kung ano-ano sa tuwing magkikita kami. Masama talaga yung ugali ng matandang yan. Kawawa nga yung tropa niyo naging aswang. Sa ngayon, halos hindi na makakain yung mag-ina niya dahil wala na silang pambili ng bigas. Ganun ho ba? Sige po, Aling Jensi. Kailangan na namin magsara ni Nico dahil magdidilim na. Sige. Umuwi na rin po kayo. Kaagad din namang umalis si Aling Jency sa tindahan namin. Isa-isa naming niligpit ang mga gamit at naglakad kami ni Nico pa uwi. Sa ganitong oras, wala nang naglalakad sa daan dahil rin sa takot. Ang bahay kasi ni Nico, medyo malayo-layo sa bahay ko. Nang napadaan kami sa kagubatan, isang malakas na pagaspas ang narinig namin sa may kakahuyan. Biglang tumayo ang mga balahibo ko sa takot. Napayakap sa akin si Nico at nanginginig din siya. Pare, parang pakpak yung naririnig ko ha. Kalma ka lang pare. Hindi natin pwede ipalata na natatakot tayo sa nilalang na yon. Ayoko pa talaga mamatay. Gusto ko pang mag-asawa. Ano gagawin ko kung aswang nga yun? Lalaban tayong dalawa. Dahil kapag nagpatay tayo sa takot, pwede niya tayong patayin. Isa na lang ang kailangan niyang mapatay para mabuo na yung pangatlo niyang biktima. Sigurado ako na isa sa atin yung gusto niya. Diba? Ang sabi mo, mga gwapo lang naman yung binibiktima. Sige na, Tisoy. Ikaw na lang magpakuha sa aswang. Uy, ayoko nga. Biglang lumitaw sa harapan namin ang isang lalaking aswang na may malaking pakpak na parang paniki. Kabilugan kasi ng buwan kaya maaaninag na ang kanyang buong itsura. Meron itong maitim na mga balat, mahaba ang mga kuko at mukha na hindi kaaya-aya. Ayun yung aswang! Oy, aswang! Di ba mga pogi lang naman yung mga type mo? Ito! Si Tisoy! Kunin mo na! Ano ba? Tumigil ka nga, Nico. Ikaw talaga Ikaw yung bibigay ko sa kanya. Huwag naman pare. Paawa ka sa akin. Hindi tayo magagalaw ng aswang na yan. May dala akong pangontra sa kanya. Pangontra? Anong pangontra? Ito, bawang at asin. Dumukot ako sa bulsa ko ng bawang at asin. Sakto rin na lumipad ang aswang para sumalakay sa amin, kaya mabilis ko siyang sinabuyan. Natamaan ito at napaungol. Sabay lipad niya papalayo sa amin. Bumagsak sa lupa si Nico dahil sa sobrang nerbiyos. Ayos ka lang ba, Nico? Hindi. Mamamatay ako sa sobrang takot. Buti na lang niligtas mo ako, pare. Huwag ka mag-alala. Lumayo na yung aswang sa atin. Takot na lang nun. Masusunog yun sa asin at bawang. Teka, pare. Paano mo nalaman na yun ang pangontra sa mga aswang? Nang kumalat yung mga balita tungkol sa mga aswang, palagi na akong pinapabaunan ni nanay ng asin at bawang para maprotektahan ko yung sarili ko. Tara na, pare. Baka magtawag pa na kasama yung mga aswang na yun. Patayin nila tayo. Sige, halika na. Pero sandali. Bakit basang-basa yung pantalon mo? Huwag mong sabihin na ihi ka sa sobrang takot. Hindi.
Napadumi ako sa sobrang takot. Ganyan kasi ako simula nung bata pa. Kapag ninenervyos ako, kumukulo talaga yung tiyan ko eh. Tek naman kaya pala may mabaho eh. Tumayo ka na nga dyan. Umuwi na tayo tapos magbihis ka. Baka mamaya, bukas, yan pa rin yung suot mo. Abi ka naman, pwede ba kadungis yung tingin mo sa akin? Ikaw ba naman makakita ka ng aswang eh. Kaya Nico, mag-iingat ka din dahil hanggat hindi nakakatatlong biktima yung aswang, hindi sila titigil. Kaagad din kaming umuwi pagkatapos ng pangyayaring yun. Kinaumagahan, pumunta pa si Aling Jency sa pwesto namin para malaman kung tuloy ang alis nila ni Nico para puntahan ang albularyo. Pumayag naman si Nico na silang dalawa ni Aling Jency ang aalis at ako ang maiiwan sa pagtitinda ng palamig. Makalipas ang 2 oras, muling pumunta si Ana sa pwesto ko at nagtanong sa nangyari. Uy, totoo ba na tinambangan daw kayo ng aswang kagabi? Oo, mabuti na lang may dala akong asin at saka bawang. Yun yung nagligtas sa amin sa lalaking aswang na yun. Ay, hindi talaga siya natatakot na mambiktima. Sana pinatay nyo na lang siya kagabi para matapos na to. O di kaya sa araw nyo na lang siya patayin dahil hindi niya kayang maging aswang pag tirik na tirik ang araw. Alam mo, gusto ko talagang marinig mula sa bunganga mo na si Mang Natoy talaga yung aswang. Di ko lang alam bakit parang binibitin mo pa kami, Ana. Alam kong marami kang alam tungkol sa matandang yun, no? Sa totoo lang, hindi ko pa nakita na naging aswang si Mang Natoy. Nahirinig ko lang din yun eh. Kaya ako nalaman na may lihim siya kasi nakapunta ako sa bahay niya ng 1 beses. Tsaka, may nakita ako doon na kakaiba. Talaga? Anong nakita mo? Mga itim na manika. Itim na kandila. Meron ding mga nakasabit na mga kamay ng tao sa kisamin niya. Basta, marami pa. Kaya naisip ko na aswang siya. Tapos, binalaan niya ako na kung ano man yung nakita at narinig ko, ititikom ko na lang doon yung bibig ko. Mga narinig? Anong narinig mo? May kausap siyang babae sa kwarto niya. Ang sabi ni Mang Natoy, kailangan nilang maghanap ng mga masasarap at preskang pagkain para sa mga pamilya niya dahil ang reunion nila malapit na daw. Teka, alam ko yung tungkol dun sa reunion eh. Pero, anong mga tao yung kakainin nila? Ang 2 lalaki na nabiktima ng aswang nakita na nga nila pangkay. Wala pa yung mga laman loob pero hindi naman nila yun pwedeng itago at hindi kainin kaagad dahil mangangalingasaw talaga yung malansang amoy na yun. Pwede naman nilang ilagay sa ref yung mga lamang loob para hindi bumaho. Oo nga no, kung sa bagay. Pero, kailangan mo kaming tulungan ni Nico. Kahit kumakalat yung balita na aswang yung matandang yon, pero talagang hindi naniniwala eh. Gusto kong putulan ng ulo si Mang Natoy at ipresenta sa barangay na siya talaga yung aswang. Ayoko, hindi ko na alam kung ano maitutulong ko. Malakas yung mga aswang. At may kutob din ako na magkakilala talaga si Mang Natoy at Mabel. Ang sabi sa amin ni Mabel suki lang talaga siya ni Mang Natoy. Alam mo, may lihim din yung babaeng yan. Kung talagang suki lang siya ng matandang yan, bakit nakikita ko silang nag-uusap dun sa loob ng kwarto sa may tindahan? Ano? Sigurado ka ba? Sigurado ako, Tisoy. Kaya nga hindi na ako nagtitiwala ng gusto kay Mabel ngayon dahil baka isa rin siyang aswang eh. Kinilabutan naman ako dahil sa sinabi ni Ana sa akin. Makalipas ang 2 araw, ay muling bumalik si Mabel sa tindahan ng matanda. Gusto ko sana siyang iwasan pero ito naman ang lumalapit para makausap ako. Nahiya naman ako kung hindi ko siya papansinin dahil magiging bastos naman ang dating ko. Uy, nasan si Nico? Hindi ba siya tutulong sa pagtitinda ngayon? Wala siya eh. May pinuntahan. Mga 3 araw pa bago makabalik. Ha? Saan naman siya nagpunta? Dinala sa albularyo yung kaibigan namin nayanggaw. Ganun ba? Ay, habuti naman. Sana nga tuluyan na siyang gumaling. Mabel, matanong ko lang Okay. Kailan ba talaga kayo nagkakilala ni Mang Natoy? At paano mo siya nakilala? Teka lang, ba't mo ba tinatanong yan? Nagkakilala lang kami simula nung magbukas siya ng tindahan dito. Bakit? Narinig ko kasi na dyan sa loob ng tindahan, may kwartong bakante dyan. Ano, nakapasok ka na ba sa kwartong yun? Hindi. Ano naman gagawin ko sa kwarto dyan sa loob ng tindahan ng matanda, no? Hoy, nakakadiri ka namang mag-isip? Hindi, wala naman.
Natanong ko lang. May nakapagsabi kasi sa amin na minsan nang may nakakita sa'yo na pumasok sa kwarto at kasama yung matandang lalaki na yun tapos nag-uusap raw kayo. Ano ka ba? Hindi totoo, no? Sige na nga, alis na ako. Marami pa ako gagawin eh. Tumakbo si Mabel paalis. Dahil sa pinakita niyang kilos na parabang natataranta siya, ay nagkaroon ako ng duda na tama nga ang sinasabi ni Ana sa akin. Sigurado ako na may alam rin si Mabel sa nangyayaring ito, di kaya ay isa rin siyang aswang at nagmamanipula sa amin. Kinaumagahan, bumalik na si Aling Jency at Nico. Sa bahay sila dumiretso at nag-usap na kami ron. Nagtaka ako nang makitang hindi nila kasama ang tropa naming nayanggaw. Oh, nasaan na yung kaibigan natin? Nakauwi na sa bahay nila. Hindi. Iniwan namin dun sa bahay ng albularyo. Ang sabi niya kasi, 6 na araw daw ang kakailanganin para magamot niya yung kaibigan natin, kaya kinakailangan na iwan muna namin siya dun. Ano? Kumusta naman yung albularyo? Mukhang mabait naman daw. Baka mamaya, pahirapan niyo yung kaibigan natin, ha? Mukhang mabait naman at may edad na rin. Kakaiba nga yung itsura niya. Bulag kasi yung isa niyang mata. At nagkwento siya kung bakit yun nabulag. Ang sabi niya, natamaan daw ng kuko ng aswang. Grabe, tol. Pinakitaan niya kami ng matalim na punyal na pamatay ng aswang. Paano kung patayin niyo yung kaibigan natin? Hindi niya gagawin yun. Dahil ang sabi niya sa amin, kapag daw nailuwa ng tropa natin yung laway ng aswang na nayanggaw sa kanya, may chance daw na talagang gumaling siya. Ang kailangan daw gawin ng albularyo, mag-ritual dun sa tropa natin. Tinali namin siya bago kami umalis dun sa bahay niya. Paano naman nangyari na 3 araw bago kayo makabalik? Malayo yung bahay ng albularyo. Mabuti na lang kamo at may kakilala ko dun sa lugar na yun, kaya dun muna kami tumuloy. Maasa talaga ako nagagaling yung kaibigan natin. Sasabihin nga pala ako tungkol kay Mabel. Isa rin siya sa mga taong hindi natin pwedeng pagkatiwalaan. Bakit naman? Anong meron kay Mabel? Nakapagkwento sa akin si Ana na may lihim sila, 5 natoy. Nung tinanong ko si Mabel, biruin mo, tubakbo ka agad palayo sa akin. Kaya, isa lang din ang nasisiguro ko. Mamaya, kakampi nga siya ng matandang yun. Yun bang magandang babae na palaging dumarayo sa tindahan ng matanda? Oo, siya nga po yun. Ay nako, kahit sino na talaga ngayon, di mo na mapagkakatiwalaan. Ang mabuti pa, mauna na akong umuwi sa amin. Magagalit na naman yung asawa ko. Mamaya, ay nako, ang sabi ko sa kanya, 1 araw lang ako dun eh. Ay, ako, buti ka pa, Aling Jency. Kahit may edad na kayo, mukhang sweet pa rin kayo ng asawa mo, no? Ay nako, hindi naman. Sanayan lang nangasim yan ng isa't isa. Teka. May iba lang ako, ha. Kung sakaling malalaman ko na aswang din si Mabel, hindi talaga ako magdadalawang isip na patayin siya. Sure ka, kaya mong patayin si Mabel. Baka nga kapag nag-transform yun ng pagiging aswang, kumulo na naman yung tiyan mo eh. Uy, hindi na, no. Palagi na rin akong may baon na asin at saka bawang. Saka, ano ka ba? Patapang na ako ngayon, no. Sige na. Bahala na kayong dalawa dyan magtalo, halis na ako. Magkita-kita tayo bukas sa tindahan ninyo, ha? Sige ho. Sabay na lang tayong dalawa, Aling Jency. Sabay nga silang dalawa na umalis sa bahay ko. Kinaumagahan, maaga akong pumunta sa pwesto namin. Nandun na rin si Nico pagdating ko. Binantayan namin si Mabel kung dadayo ito sa tindahan ng matanda, pero sumapit ang hapon ay hindi siya dumating. Ngayon, napapatunayan ko na talaga na malakas na nga ang koneksyon ni Mabel at Mang Natoy. Kung hindi ko lang siya kinausap kahapon dahil sa nalaman ko, tsaka kung nandito na yun kanina pa para kumuha ng suka. Nakakalungkot naman isipin na isang aswang si Mabel. Napakaganda naman niyang aswang. Ay, nako. Mabel! Aswangin mo nga ako! Hoy! Ako ba? Ba't ka sumisigaw dyan? Alam mo, papansin ka rin, oh. Ayun tuloy, oh. Tingnan mo. Nagtitinginan tayo ng mga dumadaang tao. Mamaya, marinig ka pa ng matandang lalaki dyan sa tapat, eh. Patuluyan ka na niyang kainin. Nagbibiro lang naman ako, eh. Pero, ang totoo niyan, broken-hearted talaga ako simula kahapon dahil sa sinabi mo tungkol kay Mabel. Sakit kaya na puso ko.
Hindi ako makahinga. Bahala ka dyan. Bahala ka marinig ng mga ibang aswang yung mga sinisigaw mo. Ayan ka na naman sa mga aswang eh. Palagi mo na talagang pinagdidiinan sa akin na aswang si Mabel. Yung babaeng baby loves ko. Kumising ka na nga dyan. Ang pakay lang talaga sa'yo ni Mabel kung bakit siya nakikipaglapit sa'yo para makain niya tayo. Aray ko naman, sakit naman nun. Oh, magdidilim na kaya tulungan mo na ako magligpit dito. Umuwi na tayo. Sige na nga. Nang matapos naming ligpitin ng mga natitira naming palamig, bigla namang dumating si Mang Natoy sa pwesto namin. Sinadya niya talaga na walang tao na naglalakad bago kami nilapitan. Pasimple kong pinasok yung kamay ko sa loob ng bulsa ko at hinanda yun na kumuha ng asin at bawang kung sakaling bigla niya kaming atakihin. Mang Natoy, bakit ko kayo naparito? Ang akala ko ba hindi na kayo pupunta dito, sabi ni Ana. Uwi na kayo. Bakit? Hindi muna tayo mag-usap. Pasensya na po, Mang Natoy. Kailangan na talaga naming umalis eh. Didilim na rin po kasi at baka atakiin na naman kami ng aswang. Mukhang galit pa naman sa amin yung aswang na yun. Galit talaga ang mga aswang sa mga mahangin na tao. Kagaya nitong si Nico. Piling gwapo kung umasta. Grabe naman po kayo sa akin, Mang Natoy. Alam nyo kung hindi lang talaga kayo. Oo, huwag mo nang patulan. Malis na tayo habang may oras pa. Mabilis kaming humakbang palayo kay Mang Natoy, pero napansin namin na nakasunod ito sa amin. Nagtinginan kami ni Nico at sinenyasan ko siya na tumakbo ng mabilis. Sumunod naman ito sa akin hanggang sa makarating na kami sa kagubatan na palagi naming dinaraanan. Nagpahinga kami ng maluwag nang makitang hindi na nakasunod sa amin ang matanda. Hindi niya talaga tayo mahahabol. Talagang magkakarayuma din yun kapag nakipagtagisan sa ating tumakbo. Ang dapat nating katakutan, ang naging aswang na yon at nagkaroon na ng pakpak. Oo nga, no? Uy, tara, bilisan na natin. Sandali lang. May gusto lang akong sabihin sa inyo. Si Mang Natoy! Nakasunod pa rin siya sa atin! May sa demonyo kasi talaga yung matandang yan eh. Biglang may isang babaeng aswang na dumating ng mga oras na yon. Umatake na naman ng pagiging matatakotin ni Nico, kaya nagtago na naman ito sa likuran ko. Ang aswang na babae ay nasa likuran namin, at si Mang Natoy naman ay nasa harapan namin. Nakita ko na biglang ngumiti si Mang Natoy sa akin, kaya dumukot ako ng asin at bawang para sabuyan ang matandang lalaki. Nang matamaan ito, hindi na ako nagsayang pa ng oras na kalabanin si Mang Natoy. Hinila ko na lang si Nico palayo sa lugar na yon dahil alam ko na hindi namin kakayanin ng dalawang aswang. Bilisan mong tumakbo, Nico! Baka bulin nila tayo eh! Hindi ko na kaya, pare! Buhatin mo na ako, parang awa mo na! Bahala ka sa buhay mo! Iwan talaga kita dito kapag sumunod sa atin yung aswang! Wag! Ayan na, bibilisan ko na, Sa awa ng Diyos ay nakarating kami ni Nico sa bahay. Pareho kaming nagtaka kung sino yung babaeng aswang. Biglang sumagi sa isip namin si Mabel. Si Mabel kaya ay talaga yung babaeng aswang na yon. Hindi natin alam. Pero may kutob talaga ako na siya yun dahil nandun si Mang Natoy. Nako, karapatan ng lahat na malaman ng lahat ng to. Nako, pangalawang beses na itong tinambangan tayo ng aswang, no? Oo nga eh. Kailangan mapalayas na natin si Mang Natoy dito sa lugar natin o di kaya mapatay na natin sila. Ipapaalam na natin to kay Kap bukas. Nang umagang yon ay naisipan kong hindi muna magtinda ng palamig dahil sa nangyari kagabi. Natatakot din ako dahil nararamdaman ko na pinupuntirya talaga kami ni Nico ng mga aswang. Habang nag-aalmusal ako, biglang dumating si Mang Natoy sa bahay ko. Kinuha ko yung itak at lumabas sa bahay para harapin siya. Ano na naman ang ginagawa mo ditong matanda ka? Gusto nyo talaga kaming patayin ni Nico, di ba? Hindi ako nandito para makipag-away sa'yo. Iinis nga ako sa'yo dahil masyado mong nilalapitan si Mabel eh. Pero hindi ibig sabihin nun, makakaya ko nang gawan kayo ng masama. Alam ko rin na ako ang hinihinala ninyong aswang dito sa lugar natin. Sino pa nga bang magiging aswang dito kundi ikaw, di ba, Mang Natoy? Alam mo, hindi mo na kami mauuto.
ikaw rin ang pumatay sa anak ni Aling Jency, di ba? Kaya hanggang ngayon, suktulin pa rin yung galit niya sa'yo eh. Hindi ko siya masisisi kung mas pinili niya magtanim ng galit sa akin. Maski ako, sinisisi ko rin ang sarili ko dahil hindi ko naprotektahan ang anak niya. Nandun ako nung gabing pinatay siya pero wala akong magawa dahil wala akong kakayanan na labanan ng mga aswang. Ay nako, tama na po Mang Natoy. Umalis na lang kayo dito sa pamamahay ko. Nagsasabi ako ng totoo. Sinumpa ako ng hari ng mga aswang. Ano to? May hari din pala yung mga aswang. O sige, kung ano man yung gusto mong sabihin, wala na akong pakialam. Ang gusto ko lang, umalis ka at huwag nyo na akong hintayin at tagain kita. Habang nag-uusap kami, bigla namang dumating si Nico sa bahay. Nakita ko na pumulot ito ng malaking bato at itinago sa likuran niya habang naglalakad papalapit sa kinaroroonan namin ni Mang Natoy. Muntik nyo na kaming patayin kagabi tapos nandito na naman kayo ngayon. Ang kaibigan niyo, hindi niyo siya maililigtas sa kamay ng aswang. Maling-mali na dinala niyo siya sa lalaking yun dahil hindi siya ang tunay na albularyo. Tama na po Mang Natoy. Kayo po ang aswang at alam na namin yon. Sa oras na muli mo pa kaming atake, kayo ni Mabel, mapipilitan na talaga kaming labanan kayo hanggang sa kamatayan. Maniwala kayo sa akin. Gusto ko lang din kayong matulungan. Eh nako, hindi po namin kailangan ng tulong ng aswang na kagaya nyo. Marami kaming patunay na isa kayong aswang at kahit ano pang gawin nyo, hindi nyo kami mauuto. Nakita namin na nalungkot ang mukha ni Mang Natoy at tumalikod ito para umalis sa bahay. Nagtaka naman ako kung bakit naisipan niyang puntahan ako para lang sabihin ang bagay na yon. Pagkatapos nun, makalipas ang 2 araw ay bumalik na ulit kami sa pagtitinda. Nakita ulit namin si Mabel doon at hindi na nga ito nakikipag-usap sa amin. Dumating na naman ulit si Aling Jency sa tindahan namin at para bang may napansin akong kakaiba sa kanya. Nanlalaki ang eye bags niya, kaya pinuna ko yun. Oh, ano nangyari at ang laki po ng eye bags ninyo ngayon, Aling Jency? Eh, di ako nakatulog ng maayos kagabi. Dinalaw ako ng insomnia ko. Eh dapat kayong mga matatanda na kasi umiinom ng vitamins. Mahirap na kasi baka mamaya anemic kayo kapag palagi kayong kulang sa tulog. Ay, nako. Gastos lang yung mga vitamins na yan. Maraming masasarap na pagkain na preska at nakakasigla sa matatanda kaya yun ang kinakain ko. Sabagay, kagaya po ng mga gulay at saka prutas, no? Oo, pero meron pang pagkain na nagpapasigla sa akin. Ah, talaga po ba, Aling Jency? Oh, share nyo naman po sa akin, oh. Huwag mo nang kulitin yung matanda, yan na naman yung mga ginagawa mo, eh. Yan ang dahilan kung bakit naiinis sa atin si Mang Natoy, kasi nga pakialamero ka, eh. Ay, naku. 2 araw na lang na natitira, pwede na tayong bumalik doon sa albularyo para makuha yung kaibigan natin. Ay, naku, sana talaga hindi na siya aswang. Sana nga, eh. Kasi naghihintay na rin yung pamilya ng tropa natin na yun. Bigla namang sumulpot si Mang Natoy sa tabi ko habang nag-uusap kami. Muntik na akong atakihin sa puso nang makita ko siya. Kahit sina Aling Jency at Nico, ganun din ang naramdaman. Makinig kayo sa akin. Kahit ngayon lang, hindi ako masamang tao. Mas pinili kong manahimik noong mga panahon na inuulan ako ng chismis na ako ang isang aswang dahil gusto kong protektahan ang sarili ko at ang apo ko. Naku, Natoy! Tigilan mo kami! Pasalamat ka at hindi ka pa kinukuyog ng taong bayan ngayon! Patawarin mo na ako kung hindi ko naprotektahan ang anak mo noon, Jency. Hindi ko na kasi kaya makipaglaban sa aswang. Hindi ako ang totoong aswang dito. At ngayon, alam ko na kung sino. Ano? Eh kung ganun, sino naman yung ituturo nyo para may tago mo yung tunay mong pagkakakilanlan, Aber? Ang tatay ni Ana. Siya ang aswang. At ang babaeng aswang na lumitaw sa harapan natin noong nakaraang gabi. Walang iba kundi si Ana. Sinungaling ka! Taga-Ilocos si Ana. Kaya imposible namang nakarating siya dito nung minsang umatake yung aswang sa lugar natin. Ilocos?
Hindi yan totoo. Si Ana ay nakatira lang sa kabilang bayan at ang albularyong pinagdalhan nyo sa inyong kaibigan, tatay niya. Ngayon ko lang dinalaman ang lahat sa tulong ni Mabel. Ay, nako, kwento mo sa pagong yan. Baka maniwala pa sila sa'yo. Halika, sumama kayo sa bahay para malaman ninyo ang totoo. Nandun si Mabel at siya ang magpapaliwanag sa inyo. Maniniwala lang ako sa sinasabi mo kapag kinain mo itong asin at bawang na dala ko. Sige nga. O sige, ibigay mo sa akin yan ngayon din. At pagkatapos kapag napatunayan ko na, hindi ako ang aswang ay isasama ko kayo sa bahay ko para malaman ninyo ang totoo kong pagkatao. Pati na rin si Mabel. Hindi ko hahayaan na pati si Mabel ay madamay dito. O sige, patunayan niyo po sa amin. Binigay ko sa kanya ang asin at bawang. Kaming tatlo ay nag-aabang sa kakaibang mangyayari kay Mang Natoy. Makalipas ang ilang minuto, wala pa ring nangyari sa matanda. Nagkatinginan kaming tatlo at nahiya na lang sa aming mga sarili. Sapat na ba tong patunay na hindi ako aswang? Ay, Diyos ko. Paano nangyaring hindi ka aswang? Dahil hindi naman talaga ako aswang. Alam ko na ikaw ang pumatay at kumain ng mga laman loob ng anak ko. Kaya paano nangyari na hindi ka tinabla ng asin at bawang? Jensi, alam ko na masama pa rin ang loob mo sa akin dahil sa nangyari sa anak mo. Magkasama nga kami ng anak mo ng gabing yon. Mas nauna akong salakayin ng aswang kaysa sa kanya. Hindi ko kinaya ang lakas ng aswang kaya nawalan ako ng malay at naumpog ang ulo ko sa pader. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Natoy? Oo, nagsasabi ako ng totoo. Tapos nang magising ako, bangkay na lang ng anak mo ang nakita ko. At takang-taka ako nang makita kong may mga dugo ang kamay ko. Sinet up ako ng aswang ng gabing yon. Alam mo na ba kung sino yung mga aswang? Ha? Sabihin mo na sa amin. Sumama kayo sa akin sa bahay para naman malaman nyo ang lahat. Sumama kami sa bahay ni Mang Natoy. Nabutan namin dun si Mabel na para bang naghihintay din sa amin. Napatingala ako sa kisame at wala namang nakasabit doon na mga parte ng katawan ng tao, kagaya ng sinabi sa akin ni Ana. Mabuti naman at sumama kayo dito sa bahay. Bahay? Teka, bahay ito ni Mang Natoy, di ba? Teka, mag-asawa na ba kayo nang hindi namin alam? Ano ka ba, Nico? Loko-loko ka talaga. Hindi. Lolo ko kasi siya. Ano? Lolo mo si Mang Natoy? Oo eh. Pasensya na kung nagpanggap pa kami na hindi magkakilala. Plano na kasi namin yun eh. Pwede ba naming malaman kung ano ang dahilan ninyo at nagawa nyo pa talaga magpanggap? Alam ni Lolo na ngayong taon, babalik na naman ang aswang para mang biktima. Pareho kaming nagmamanman sa lugar nyo para malaman yung kung sino man yung aswang. O pues, nagtagumpay ba kayong malaman kung sino yung totoong aswang? Oo. Pero nakatakas siya eh. Si Ana. Aswang siya. Yung tatay niyo yung nambibiktima sa lugar nyo. Lahat ng sinabi niya sa inyo ay mga kasinungalingan lang para hindi matuklasan yung totoong pagkatao niya. Kailan nyo naman nalaman na aswang si Ana? Eh di nung matapos niyong dalhin yung kaibigan nyo dun sa sinasabi niyang albularyo. Peke yun. Ang matandang sinasabi ni Ana na albularyo ay yung tatay niya. Maaaring magamot nga niya ang kaibigan nyo pero hindi na ito makakabalik pa ng buhay. Ang inyong kaibigan ay gagawin nilang alay. Alay? Para saan naman po? Para muling buhayin ang anak niyang lalaki na kakampal ni Ana. Kada 3 taon ay nambibiktima rin sila ng 3 tao hanggang sa umabot ito ng 9. Ngayon na ang panghuling taon na pangbibiktima nila. At dahil sa kaibigan niyo, maaaring mabuhay ang anak niya. Ay, nako! Lintik na babae yun talaga. Kahit ako napaniwala niyang mabait siya eh. Teka, ano po bang nangyari dun sa kakambal ni Ana? Namatay yung kakambal ni Ana dahil sa lolo ko. Manggagamot kasi yung lolo ko eh. At kapatid niya, itong si Lolo Natoy. Siya naman ay manunugis ng aswang dati pero hindi na ngayon eh. Buong akala ko, kayong dalawa yung aswang.
Sabi kasi sa akin ni Ana, parang may lihim ka raw kasi. Ewan ko kung bakit naniwala rin ako sa kanya. Alam niyo, sinadya ni Ana na mag-apply ng trabaho kay Lolo Natoy para makalapit siya kay Lolo. Hanggang sa, nung nakaraang gabi, pinagbantaan niyang patayin si Lolo. Buti na lang naabutan ko sila na naglalaban. Muntik na talaga niyang mapatay si Lolo Natoy. Kaya pala kinakausap tayo ni Ana ng palihim tungkol sa albularyong yon dahil tatay niya pala yun. Si Ana rin ang nangyanggaw sa tindahan ko. Kaya kailangan natin puntahan ang lugar kung saan nyo tinala ang kaibigan nyo. Mamayang gabi, magsisimula na ang pag-aalay nila. May tuturo namin ni Nico yung daan papunta ron. Hindi ako papayag na sumama kayo sa amin, Lo. Ako na balang humarap kay Ana, lalong-lalo na sa tatay niya. Pero iya, gusto kong tumulong. Wala na ho kayong kakayahang labanan yung mga aswang, Lo. Tama na ho. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil nasa isip ko na naman lahat ng mga tinuro nyo sa akin eh. Basta, babalik ka, iya. Oo, Lo. Babalik ako. Kaagad na naming hinanda ang gagamitin namin para mapatay ang aswang. Kasama rin namin si Nico at Aling Jency. Desidido rin kasi ang matandang babae na patayin ang mga aswang para maipaghiganti ang anak niya. Tara na. Kailangan na ho nating umalis. Oo, sa lalong madaling panahon para maabutan pa nating buhay ang kaibigan namin ni Nico. Ako na ang magdadala sa buntot pagi na to. Ako na rin na yung bahalang magdala ng asin at saka bawang. Meron din akong dalang benditadong bunyal. Nakahanda na lahat kaya umalis na tayo. Nagsimula na kaming maglakad hanggang sa makarating kami sa bundok kung saan naroroon ang lugar na pinagdalhan sa kaibigan namin. Isang araw din ang inilaan namin para marating yon dahil may kalayuan ito. Madilim na nang makarating kami kaya inihanda namin ang aming mga gamit kung sakali man na magtutuos kami ng mga aswang. Sa likod ng bahay ng tatay ni Ana, doon namin nakita na merong apoy at dalawang lalaki na nakahiga sa papag na magkatabi. Alam namin na isa sa kanila ay ang kaibigan namin. Marami din ang nakapalibot habang nakatingin ang mga aswang doon. At isa na roon si Ana. Lahat sila ay nagpalit anyo na bilang mga aswang. Ngayong gabi, masasaksihan natin ang pagbabalik ng kapatid ko. Sa tulong ng lalaking to, maaaring mabuhay ang kapatid ko dahil sa dugo niya. Handa na si Ama para gawin ang ritual. Ano pa bang iniintay natin? Iligtas na natin yung kaibigan namin ni Tisoy. Sandali na. Hahanap tayo ng magandang tiyempo para sugurin sila. Huwag muna kayong magmadali. Hindi rin naman mabilis yung pag-ritual eh. Marami pa silang gagawin bago mabuhay yung kapatid ni Ana. Sisiguraduhin ko na hindi siya magtatanggumpay sa balak nila. Ano pa bang iniintay natin? Hintayin natin na matapos yung ritual. At bago pa man nila gilitan ang pulso-pulsuhan ng kaibigan nyo, tsaka tayo sugod. Sumang-ayon kami sa sinabi ni Mabel. Hinintay namin na matapos ang ritual at nang naghanda na ang mga ito para gilitan ang kaibigan namin, ay sumugod na kami. Nagulat pa si Ana nang nakita kaming lahat doon pero sa huli ay natawa na lang ito sa amin. Inaasahan ko naman talagang darating kayo eh. Pero hindi ko inaasahan na magsasanib puwersa kayo laban sa amin. Ang tanong lang, kung kaya nyo ba kaming labanan? Ana, nagbabayad ka sa ginawa mo. Pinaikot mo silang lahat sa mga palad mo, pati kami ni Lolo Natoy. Siniraan mo rin kami. Bakit ba? Gusto ko lang bumalik yung kapatid ko, Mabel. Simulan nyo na yung laban. Wala nang patutunguhan pa kung mag-uusap kayo bago magpatayan. Si Mabel at si Ana ang nagtuos. Kami naman ay sinalakay ang iba pang aswang at nilabanan namin sila. Si Aling Jency naman ay kinalaban ng tatay ni Ana na siyang pumatay sa anak nito. Naubos naming patay ni Nico ang iba pang aswang kaya ang sumunod naming ginawa ay iniligtas namin ang aming mga kaibigan. Nang nakita ko na sobrang dehado si Mabel kay Ana, lumapit ako doon at tinulungan si Mabel na patayin ang babaeng aswang na yon. Malakas siya, Tisoy. Magtiwala ka lang. Kaya natin siya patayin. Mamamatay kayong dalawa sa kamay ko ng sabay!
Muling sumalakay si Ana sa amin at sinakal niya si Mabel. Sa pagkakataong yun, kinuha ko ang punyal ko na benditado at tinarak sa likuran niya yun ng 3 beses. Unti-unting nawala ng hininga si Ana hanggang sa naging abo ang katawan nito. Nakita ko rin kung paano nagtagumpay si Aling Jency na patayin ang tatay ni Ana. Pagkatapos ng laban, umalis na kami sa lugar na yon at dinala ang kaibigan namin. Hindi na siya aswang dahil ginamot nga nila ito. Pero ang kapalit rin sana ay ang buhay niya. Mabuti na lang at dumating kami roon sa saktong oras bago ang alay. Nagawa natin silang talunin. Naligtas pa natin yung mga kaibigan nyo. Kaya nga eh. Sa wakas, wala nang aswang nababalik kada 3 taon para mambiktima. Hihingi ako ng tawad sa lolo mo dahil inakusahan ko siya na aswang. Sa wakas, namatay mismo ang aswang sa mga kamay ko at naipaghiganti ko na ang anak ko. Masaya rin ako para sa iyo, Aling Jency. Bukas reunion namin. Punta kayo sa bahay Maraming handa doon ng mga masasarap na pagkain eh. Sige, Mabel. Darating kami ron. Matapos naming patayin ang mga aswang, ay kinilala kami sa aming lugar bilang bayani. Sobrang saya ko dahil nagkaayos na rin kami ni Namang Natoy. Si Mabel na rin ang nagbabantay roon sa tindahan niya at mas lalo pa kaming naging malapit sa isa't isa. Mas higit pa sa pagiging kaibigan ang naging relasyon namin ni Mabel ngayon. Sa nangyari sa buhay namin, marami akong natutunan. Huwag basta mag-akusa at huwag rin bastang makinig sa kwento ng ibang tao nang sa ganon ay hindi ka nila maimpluwensyahan ng kasamaan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat at more power sa channel ninyo. Hoy,